So welcome to the birthday interview ng ating best the best na si Jay. Ano na siya ngayon? 14 years old. Anyway, siya ay 34 years old na, but looking like 24. 7 years old. Okay. Yes. Ano, ganyan po talaga yung nalabas sa bibig niya tayo. Ano sa grade 5, meron talaga nagdumano pa yung ano na rin, nagagano grade 5. Grabe ka. Ayan. So as we are celebrating his birthday, we will have this interview. Kasi di ba matagal-tagal na rin kami hindi nakapag-vlog ni Bes. So we will ask him 9 questions. So syempre, sa iba't ibang aspeto yun ng kanyang buhay. So for the first question, ayan. Ayan, so reflecting on your past year, what is the most memorable for you? Past year, last year lang, yung 33 ka pa, what is the most memorable? Nakasalaksang mo, boss, wala tayong mic. Bakit wala? Most memorable? Yes, magawa ko na lang ang ulo. Most memorable, pwedeng nakakatawa, pwedeng ano. Oo. I don't know why, pero parang ano, nito mga nakakaraan, parang walang ganun ka-memorable na nagagawa, ano, memories. Pero siguro, ano ba? Kapag nananalo ako sa mga contest na sinasali ako with bata, kasi iba yung feelings kapag na-coach ka ng bata, tapos nanalo, siguro yun yung ano, most memorable. For the next questions, syempre for past year na nga yung una kong tanong, ngayon naman, what are your 3 goals? Ngayong 34 ka na. Ngayong 34 ka, ano yung 3 goal mo? Yung unang-una talaga na inumpisahan ko, yung unang-una talaga na inumpisahan ko na is to read more books again. Kasi mula nung after college, nung nagsimulan ako mag-work, nagbabasa naman ako ng libro. Pero yung mga libro lang na tinutulog ko, I mean, other than that, wala na. So I started reading now. May binabasa akong libro today na sana matapos ko. Yun yung first goal ko. Tapos second goal ko is pumasok uli. Yes, with them, yes, pumasok uli. And then yung third goal ko is magka-jowa. Hindi kasi Goal ko din yan. yung nung 30 years, yung magka-30 ako, ginood ko na magka-jowa and nagka-jowa naman ako kaso di lang kami nagtagal. Wala pang Kwento, okay na yun. Basta yun po yung 3 goals. So yun, Pero kung gusto mo siya, read more books and then mag-aral uli and then magka-jowa. okay. Third question about your life is, ano naman yung ma-advise mo to your younger self? Medyo generic na yung question, but what would you advise your younger self? Ano? Actually, siguro congrats ko yung younger self ko for reaching this far. Magkakabahan, ako lang po. Ayan, kasi alam nyo, pang-MMK kasi yung buhay namin. So, ayan, so, siguro, siyempre kailangan na mag-advise. Siguro sana mas naging matapang pa ng konti. Kasi nung tumapang na ako, 30 years old na ako. Kasi like, di ba, like ang payat-payat ko before. Hanggang ngayon naman. So, feeling ko na-happy talaga ako. Lalong-lalo na pag pinapaupo ako sa charity, ay minaganda-ganda ng upuan ko. Yes, napakaliit lang na, pero laki ng epekto sa akin. Like, kasi napayat ako dati. Kapag nasa tricycle na ako, wala naman akong choice kasi commuter ako. Tapos, doon ka na lang doon pa na lang sa charity mo po. Alam mo yun? So yun. So okay naman. So ngayon naman, dahil natanongin natin si Jay sa kanyang 3 questions about life, ngayon, tatanungin naman natin siya about his career. Kasi syempre, kailangan life in career life.
miles. Parang ganun. So, my question is, as ngayon, Parang ang ganda ng register natin. ayun, can you share with us some memorable or funny moments or heartwarming moments na na-experience mo sa loob ng classroom mo? Classroom lang. One, sa classroom mo or sa advisor mo? Kasi like, di ba, alam niyo naman, like, for the longest years, tama. Like, floating teachers ako. So, parang 2 years ko pala ngayon na may advisory. So, ano tanong? What is the most memorable or One is- heartwarming, Yeah. funniest moment mo sa classroom? One is, kapag sinurprise ka ng mga bata mo with extra effort and genuine effort, iba like, naranasan ko na rin naman to. Nung nagkauna akong advisory class, sinunupan nila ako mula gate, nakapiring pa yung mata ko. And kahit Times even, ba yan? yes, even nung nasa private school pa ako. So, sinupresan nila ako, yung sa private school mo, sinupresan nila ako, nakapatay yung ilaw. Tapos, pagbukas ko ng ilaw ko, talo na sila ng talo, nasa naradipit ko, dumugo yung kamay ng bata. So, naibit ka sa Diyos ko, sabi ko, nag-surprise pa kayo, ako tuloy yung At spread talaga yun. Yes, at saka di talo nun sila tuwan-tuwa. And then, first na ulit-uli yun, nung unang nag-advisory class ako, mula gate, may dala pa silang mga roses, ganyan. And then, nitong last year din, yung mga bata ko, I mean, recently kasi hindi talaga nagpatalo. So yun, nakapiring pa rin yung mata ko, tapos sinurpresan nila ako. Alam mo yun, yung effort ng mga bata kasi hindi mo yun, iba yung feeling, hindi matatawaran. I mean, nakakatuwa, yun lang. Next question, di ba teachers are known for being able to, affect the student's life. Is there a child that have been able to affect your life? Actually, yung kasi community kung saan kami nagtuturo talaga, maraming kwento na talaga makakapagpabago sa iyo as a person and of course as a teacher. Siguro yung isa rin yung reason kung bakit hirap na hirap ako mag-transfer din kasi nga gawa ng mga bata. To be specific, meron naman like ang hirap mamili kasi ang dami Or nila. pwede naman, as a whole, naging Yes, kasi nakikita ko yung sarili ko, nakikita ko yung sarili ko sa kanila eh. Nakikita ko yung sarili ko, kinikwento ko nga sa kanila dati. Alam niyo ba dati pumasok ako, ang sinturon ko, straw lang, tali ng straw. So, wala kasi sa kanilang, I don't know pero feeling ko, most of them, wala nag-encourage. I think, hindi naman lahat. So, yung ilan na nakikita ko na pag tinatanong ko kung anong gusto nila, hindi pa nila masagot kasi nga, ibig sabihin, wala ba nagtatanong sa bahay kung anong gusto mo? Di ba like kami, di ba meron kaming alaga si Chi? As early as grade 3, tinatanong na namin siya, anong plano mo? Grade 3 ka pala, pero dapat mag-prepare ka na. I mean, kasi baka mamaya pagising nila after ng grade 6, well, okay pa naman kasi may high school. E di pagkatapos ng high school. Kasi ako, namulat ako pag-gising ko, may college pala. So, yun yung gusto kong, ayun yung binibigay ko sa mga bata ko ngayon na minumulat ko na sila as early as grade 6 na, hindi lang after grade 6 may high school, after high school may senior high, and after senior high may college pa. So ganito, Dream big. yes, dream big, and then sinasabi ko na yung mga possible na pwede nilang gawin para magpatuloy sa buhay. And alam mo yun, kahit hindi ko na sila estudyante ngayon, alam mo yun, binibisita ka sa school, chinachat ka, and then yung ramdam, kasi siguro, ewan ko, ayaw ko naman sabihin na naramdaman nila yung concern ko sa kanila, totoo. So hindi ko naman na rin naman hiningi yung basta ako, na-inspire ko sila, nabigay ko yung mga payo na dapat nilang matanggap na
hindi mo natanggap before. So, yun. Ayun, simula nung nakwento sa akin ni Jay, ngayon, every year, tinatanong ko na din yun sa bata ko. Yung parang, ano bang gusto nyo paglaki nyo? Minsan sabihin mo na, ganun na word. Sabi ko, you can dream big na may mga ganitong word na, kasi minsan, syempre, hindi nila alam na, may ganito palang word, yung ganito Yes. So, na-realize ko din yun after namin chismisan doon. And then, to add, natutunan ko yun kay Jang Yung sa Jewel in the Palace. Kasi si Jang Yung, Babalik na po si Jang Yung. And then babalik ko siya. I don't know ha, pero kanunood ko siguro. Like, di ba sa Korean, yung mga, tawag doon sa drama na yung historical, Like, bata pa lang, tinitrain na talaga sila. Like, if you want to be, kung gusto mo maging sa kusina ng palasyo, ititrain ka na as early as 9 years old. So, di ba kahit sa ibang bansa, sa Japan, like, I think, bata pala nakakagawa din ng ganyan. So, yes, mina-mindset na. So, hindi yung pagmulat nila after ng high school, may college pala. Kasi ganun nangyari sa Kung baga nalilito man sila ngayon, at least napag-iisipan nila na for time. Abilis kasi ng panahon din. Yes. My third question is, alam naman natin na Jay is a well-known teacher for his passion, talent, and skills. So yun. Sa tingin mo, as a teacher, what is the qualities na nakatulong sa'yo Oh, sa sa mga successes mo? yes. What are your qualities? Yes. What do you think are the qualities? Yung mga nakatulong sa akin talaga, parang nakarating ako sa follow mo naman kung saan nakarating. Ay, yabang naman. I mean, sa mga Hindi, huwag kang maging madamot. Yun lang naman. I mean, hindi ako madamot when it comes to sharing my ideas. Hindi ako madamot when it comes to helping others. As much as nakikita mo na yung tinutulungan mo ay maganda rin yung kinalalabasan. Pero before wala ako ibang hinihiling talaga. Ang sa akin kasi kapag tumulong ako, nire-represent ko yung sarili ko, yung creativity ko. I mean, ayoko naman magsabi. Basta, isa sa pinakamaganda siguro na nagawa ko is hindi ako madamot when it comes to idea. Kasi naniniwala ako, pag matalino ka, hindi ka mauubusan ng magandang idea. So bakit ako magdadamot, di ba? Ibig sabihin, pag nagdamot ako, hanggang dun lang ako. I mean, marami nagsasabi na, Jay, dapat ganito, ganyan. Dapat ikaw. Hindi ako ganun eh. I mean, siguro kahit nung high school and LM, kaya siguro yung mga teacher ko din doon dati, like, natatap nila ako na minsan mag-leader, ganyan. Up to college, kasi nga siguro ay dahil doon sa quality na yun, na hindi ako madamot when it comes to sharing my ideas. Yun lang naman. So, syempre, tapos na tayo sa career ni Jay. Nandito na tayo sa exciting part. Ako bilang lagi na nakakasama. So, alam ko na itong mga to. Ito naman parang snippets lang. Tungkol sa love life ni Bes. I know you're curious. Yung iba, syempre, just Anyway, so, the first question is, what is the status of your heart? First question pa lang yun. What is the status of your heart? Any relationships or any gano'n? I tried to be in a relationship last year. It's normal kay Jay kapag ka love life, kaya huwag kayo magbibigla. Yes. It's already 30. I started seeing someone when I entered 30s. Ako I started seeing someone when I was 15.
Yes, yan. So when yung nag-date na ako, I started dating na. Very... Although may na-date na naman din ako, nung medyo patakason ako, 2, 3, ganun lang. Kasi wala pa akong resources na. Ngayon, wala eh. After nung last ko, P7, na-try ko naman, marami naman. Actually, marami akong, marami nabubudol. Yung picture ko, I mean, well, tawag nila. Kaya mo yan, sir. Ano ba? May mga sinubukan ako, may mga almost, maraming almost, may mga umiyak din. I mean, Sabi sa inyo. so, ay hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman sinasadya na gano'n, na hindi kami natutuloy yung nasimulan namin. Pero sinubukan ko talaga. May mga non-negotiable kasi marami po ako non-negotiable. Pasensya na. Hindi, paano bang non-negotiable? Ganun talaga. Hindi kasi, di ba kapag bago ka mag-enter sa relationship, lagi naman dinidiscuss yun. At huwag kayo mag-alala, lagi kami nag-uusap talaga ng mga nakadito. Nagpe-present sila ng mga non-negotiable nila, nagpe-present din ako ng non-negotiable ko. Merong isa na almost na kami talaga, kaso nga lang, hindi niya kaya na ano ba? Hindi niya kaya. Basta Ayaw niya ng low. Tapos meron din naman, like, na almost na okay naman na kami na kaso hindi siya nag-boycott. Ngayon, okay pa rin naman ako na magkagawa. Kaso nga lang, mas hindi na ako nagmamaganda. Ay, ano na. And then, pinag-pray ko na rin siya. Ano yung qualities. Dati ka sabi ko, Lord, saan makagawa. Pero ngayon, lahat, pati qualities, sana po ay ganito, ganyan, sana po ganito. Tapos, sana po yung mga qualities na gusto ko ay sana po maging ganun din po. Kasi siyempre, kailangan pag-pray mo rin yung sarili mo. Hindi puro pinipray mo lang hinahanap. Pag-pray mo rin yung sarili mo na kailangan mo maging ganun ka din. Kasi baka mamaya, hindi pray ka ng ganito tapos sa sarili mo hindi ka naman ganito. So wala. Pero, ayun. Ayun, so ang status niya is wala. Finding, searching, gano'n. Searching. So yan, sa mga may gusto kay Jay, searching po siya ngayon, magparamdam na kayo. Okay. The second question is, what is the important aspect ng balancing love and halimbawa work, love and work, love and career, love and family, how do you balance? Wow. Ano experience. Well, actually, I think... Experience mo, 2 years mo. Yes. 2 years mo. Hindi, I think, dyan ako nagka-problema. Like, nawalan ako. Hindi naman siya yung major problem. Like, di ba napaka-busy namin sa work, lalo na ng pandemic. Gusto ko nare-reciprocate ko yung ginagawa sa akin. Hindi ako madamot when it comes sa oras, pati sa effort. Kapag alam ko nag-e-effort yung karelasyon ko, ginagawa ko rin sa kanya kasi hindi pa pwede isa lang yung nagtatrabaho sa relationship. Yun lang naman. At saka, usap, at saka, consistency. Kasi hindi ka na consistent. Medyo parang nakita ko pag nasa relationship, kapag may nagbago sa routine. Yung routine ko, kapag nasa relationship ako, same lang. I mean, as much as possible, yung mga basic routine like, good morning text and pag-update. Yun. Pero kapag pero I am also into bringing something in the table kapag sa relationship kasi nakakasawa naman kapag yun na lang. Pero kapag may nabago talaga, like may nagbago, dun na ako parang mapaparating na. Kasi wala lang, yun lang.
Pero may may natutunan naman ako doon. Like, huwag masyadong maulol. Last question for you, Lovely. Have you gained any lessons from your past relationship? Kasi lang ang present. Oo naman. Lahat naman. I think lahat naman Can you share at least, one? Alam niyo, three. ano nga yung One lesson Na na natutunan. natutunan mo. Yung talagang tumatak sa'yo. Ah, hindi ko na. Kasi, ano ba? Ibang lesson. Kasi nga, nasa akin din naman. Like, siguro kung meron, lesson ba yun? Or regret na hindi ko siya napakilala. So, Medyo regret. medyo regret. So, pero lesson na rin sa akin na hindi ko siya na-introduce. Pero na-introduce ko siya kay Del. Sa circle of friends natin. Na-introduce ko na siya kay Del, pero sa iba hindi. Feeling ko gusto niya. Kaso nga lang, basta yun. So, siguro yun yung naging lesson ko na sa susunod. Magiging proud na ako sa kung ano meron ko. Parang Bakit? tapos ang natutunan ko din sa past relationship ko. Hindi ko alam kung kasi I mean, kasi Di ba mahirap? hindi kasi diba, like, ako kasi, ito pala, when I'm into relationship, sinaset ko na yung sarili ko na you will be the last. I mean, hindi ako nakipag-relationship na for relationship status lang. Kapag nasa relationship ako, tinitingnan na kita na ikaw na yung last kasi ayoko na mag-isip, ayoko na maparaning kasi ayoko na ganun. So, kapag alam ko naman na hindi araw-araw ay better process. Pero kapag kasi na-feel hindi ko alam ito yung natutunan ko ba sa sarili ko na huwag masyadong madamdamin. Hindi ko alam kung dahil sa signs, dahil sa bilang Aquarius, pero Aquarius. Hindi ko alam. So medyo kasi ako pag pinaramdam mo sa akin na hindi ako masyado importante, doon ako nagiging paranoid. So yun, pero kasalanan ko rin naman kung masyadong sobra na. Pero yun lang, at saka nananahimik lang ako kapag yung last day namin yung Chumakol, di ba nagkita niya? Kasi hindi kan ko, yung nagkakaroon ng pagkain, hindi naman namin nakain. Yung waiter, kasi kung yan na nag-assist sa amin. Kasi kabukas naman kabukas na ng in-stock. Dala nyo last week tinali sa Minsto. Tapos kasi, nangyari noon, may date kami tapos, last day namin for the month, tapos natatagalan kasi nga, graduation time yun, preparation, yung pandemic, ang dami kong shooting, tapos sabi niya ganito, saglit lang daw siya kasi hindi daw sila natin niya. Tapos 2 hours ako nakatayo sa may Starbucks. Ay, ginulahan naman sa akin. Tapos, nangingirita na siya kasi nga ang init daw sa biyahe. So, ang sa akin naman, parang last day namin parang dami yung basta yun, tapos nakita kami sa akin, parang tinatanong niya ako bakit hindi ka natin. Alam mo, hindi ko talaga kumibig. Hindi ka nakausap. Siguro yun yung kapatid sa sarili. Tapos pag niya sa akin nag-away. Tapos sabi niya, ayun, so yun yung last day namin. So, nakirealize ko, tao naman din siguro, pero sa susunod. Ito-control din ko yung sarili ko, siguro iuwi na ako. At ganun ako pag sobrang sakit ng puso ko, wala kang maririnig sa akin. Ganyan din kami ni Jay, pag nag-away kami, hindi kami nagtikinuhan. Oo, silence. Kaya siya may kasama kami o wala. Basta pag hindi kami nag-iimikan, huwag ka lang magpumilit, maghigalig sa amin dalawa dahil walang ikibusan yun.
Ganon. Ayan, as we wrap things up, what is your wish? Ano ang wish mo ngayong taon? Ano lang, ligtas na pamilya. Yes, ligtas na pamilya, healthy na pamilya, and close friends. And then, kapag nag-pray ako, like, family, close friends, and lahat po ng taong nabubuhay sa mundo. Minsan pati nga po nangangamatay eh. And yes, like, pinapray ko yun, yung lahat po ng nabubuhay at mga namatay na. So, I wish them peace and happiness. Pero yun, to be specific sa family ko, maging ligtas, malayo sa sakit, and yun lang naman. Pero recently, hindi ako masyado nagpe-pray sa career ko. Unlike dati na, Lord, sana makapasa ako, na ganyan, sana makapasok ako sa life, sana gano'n. Wala. Siguro kaya din siguro parang ako, wala akong masyadong ginagawa. Wala akong masyadong ginagawa sa career. Kasi hindi ko na siya masyado pinag-pray. Pero ngayong taon nga, since I started reading new book, and planning to enroll kasama syempre si Bes, sabi ko sa kanya mag-law kami, pero hindi ko kami mag-law, baka ma-misinterpret niyo. So yun, and then ayun lang, alam mo, nakakapagtaka, kanina na-realize ko bang nasa simbahan ako, hindi pala ako nagpipray na sana maging mayaman kami, na sana maginhawa yung buhay. So, lagi lang ako talagang, maging ligtas sa aksidente, sa sakuna, tsaka, maging gamot ng bawat pagkain, kinakain namin sa anumang karamdaman. Meron kami kasi din natin ako ng karamdaman. And then yun, kasi, okay naman ako, okay na naman so far. Ayun lang, ang wish ko. Yung jowa, ngayon, hindi na, wini-wish ko pa rin naman, kaso hindi na ako hindi na ako kulang. Kasi ewan ko, kung tumatanda ako, parang ang hirap na, Totoo yun, ang hirap talaga. Kaya yung mga nagsasabi na, wala ka pang jowa, ano naman, yung isang sakal para sa inyo, mga nagtatanong diba? Lalo na mag-Valentine's Day ha. Huwag mo namang tanongin ng ganyan, may ang ulo namin ni Jen. Oo. Masaya na ako sa ganito. Siyempre, masaya kung meron. Pero kung sakit naman, alam ko naman na challenge kapag nasa relationship. Basta yun, chill lang for 2024. And I am 34. Ayun lang. So, yun lang. Wala na. Ayan ang ating birthday interview with Best the Best. Marami-rami kayong naintik na nakuha sa kanya na thoughts and lessons. So, ngayon, ang hiling namin sa iyo ay mag-spoken poetry ka muna. May sumikat po si Jay spoken poetry piece, napakaganda po nun. Sayang wala na po siya ngayon sa kaya nagawa na lang po tayo ng bago ngayon. Ayan, birthday. Ang topic po natin ay birthday. Ang galing po ni Jay dyan. Isang gano'n lang. Ano ba? Birthday, habang tayo nag-birthday. Doon mo malalaman ang kahalagahan ng bagong karanasan. Habang tayo kaya ko na. Ayun, tapos Kaya po siya kagaling. ano pa ba? Wala na. So ngayon medyo na lang. Basta nakikita mo yung crush mo, no? Kahit wala kang Oo, totoo yun. kahit hindi mo naman inaasap na talaga pag nakita mo siya, okay. So, happy birthday, guys. Ayan, sana tumaba ka na. At mabuhay ka. Habang mo. Sa'yo ito, habang buhay ka din mabuhay. Kala mo to. Ayan, yun po ang wish ko para kay Jay. Mabuhay siya habang buhay. Yeah, same. Kung ganito pa rin ang itsura ko, hindi ako magtatanda, okay lang. Pero kung magbalat ka na may huwag naman. Anyway, ayun na ang aming interview. I hope nag-enjoy kayo.